Magandang hapon mga ka-agri. Ang ipapakita ko sa inyo mga ka-agri ay isang uri ng pagpapatubig dito sa may mga taniman nating gulay. Ayan mga ka-agri, naka-install na. May naka-install na tayo dyan. Ilang hirela na yan mga ka-agri. Ayan. Ngayon, nag-install tayo rito. Ganito itsura niya sa ilalim. Tatakpan ng plastic yan. Diyan tayo mag-install mga ka-agri. Papakita ko sa inyo step by step. Ngayon mga ka-agri, bakit ko ba ini-introduce sa inyo to? Gusto kong i-introduce sa inyo mga ka-agri itong drip irrigation system kasi nakita ko at naobserbahan ko dito sa Pilipinas mga ka-agri na kukunti lang dito sa atin yung gumagamit ng drip irrigation system. Nakakalungkot mga ka-agri kasi itong drip irrigation system ay isang bagong teknolohiya o talagang teknolohiya ito para mapabilis ang trabaho ng farmer. Pero nakakalungkot nga dito sa Pilipinas hindi natin ina-adapt itong drip irrigation system, kaya yun ang gusto kong introduce sa inyo. Siguro meron naman ako nakikita mga ka-agri na vlogger na nagsasabi na may drip irrigation system dito sa Pilipinas, pero siguro kulang lang sila sa pag-introduce o sa pagpapakilala nitong drip irrigation system. Isa pa mga ka-agri, baka kulang sila sa detalye. Kaya naman nagawa ko itong vlog na to para naman maidetalye natin na mabuti. Tapos kung may katanungan kayo, pwede rin ninyong i-comment sa akin mga ka-agri. Ito nga pala mga ka-agri yung tinatawag na drip tape. Bali magkukan tayo mga ka-agri. Bali ilalatag natin to, hihilahin natin to papunta ron sa may dulo, sa may bahay na yon kung nakikita ninyo. Para hindi sumabog ito mga ka-agri kasi nakita ko sa dahil nagre-research nga ako, nakita ko sa vlog ni Pinoy Palaboy mga ka-agri. Alam nyo naman yun, nakikita nyo naman siguro sa YouTube yun. Nag-install sila ng ganitong drip tape, drip hose mga ka-agri. Ang tawag talaga dito drip tape, pero may tawag din na yung iba, ang tinatawag din nila rito ay drip hose. Nag-install sila sabog-sabog. Kung mapapanood nyo, yung napanood nyo na yun mga ka-agri, nahirapan silang magkadkad ng ganito. Mayroon pang tao rito na naggaganon, naglalatag papunta ron. Ngayon, ang ginawa ko mga ka-agri, para hindi sumabog, inilagay ko siya rito sa crates. Eto, makikita nyo yung crates na to. Tapos tinusok natin ito ng bakal na, basta bakal na bilog dito sa may gitna niya. Pagkatusok dito, iikot siya ngayon pagka hinila natin. So wala nang tao na gagawa, saka hindi siya kakalat-kalat. Yun yung isang diskarte. Ayan. Ito, kinable tie ko na lang to mga ka-agri, naka-cable tie siya para pagka hinila natin, hindi siya adjust dito papunta rito sa harap. Crates lang to mga ka-agri. Bali improvise, tapos wag kayong mag-alala mga ka-agri, lahat ng alam natin dito ay sasabihin natin. So hilahin na natin doon mga ka-agri sa dulo. So ayun, nihila na natin mga ka-agri dito sa dulo. Ayan. Ang gagawin natin mga ka-agri para mailak natin siya rito, para pag pinutol natin siya doon ay saktong-sakto. Para mailak natin siya rito, ang gagawin natin mga ka-agri, ayan, puputol tayo rito. Saka natin siya papasok dito. Para ang purpose nito mga ka-agri, para pag tinupi natin siya, hindi, pagka may tubig na dyan, hindi siya maglilik dito sa dulo.
yung iba mga ka-agri, ginagamit nila yung end plug kung tawagin mga ka-agri, tapos meron siyang sabitan, tapos sinasabit nila rito, may tulos dito, tapos para pag hinila hindi siya gagalaw-galaw, pero may gastos yun mga ka-agri dahil binibili natin yun. So ito, improvise lang. Ayan, gagawin natin mga ka-agri. Ayan. Tapos ito, kailangan natin ng stick na merong tali. Ayan. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa itong tali na to. Pero sa ngayon, ito ganito muna siya. Kailangan natin siyang itulos dyan. Sili. Wala nga akong cameraman eh. Oo. Sana nga. Ito mga ka-agri, naitusok na natin. Bali, kaya may tali siya mga ka-agri. Dito natin siya isusuot. Ayan, ganyan. Kaya may, yung purpose niyan, para pag hinila natin mga ka-agri, hindi siya mahila-hila. Pagka hinila natin doon sa dulo. Ayan, yung dulo na yun. Para pag diniretso natin, hindi siya gagalaw-galaw. Ayan. Tapos, lulukutin lang natin siyang ganyan. Para matuto yung mga ka-agri ko. Yan, ganyan. Papasok nyo siya dyan. Yan. Ngayon, hindi na siya mahihila mga ka-agri kasi nakatulos siya. Tapos eto, may tali siyang banana twine. Hindi na rin siya maglilik mga ka-agri kasi pagka pumunta yung tubig dito, hindi na rin siya tatagas yung tubig dito sa dulo. Yan. Tapos, ang isa pang paalala ko mga ka-agri, yung butas nito, may mga butas yan every 30 cm. Ayan mga ka-agri, nakikita nyo, every 30 cm may mga butas siya. Kailangan mga ka-agri nakadapa siya, nasa ilalim. Bakit nakadapa mga ka-agri? Kasi pagka nakaganyan siya, pag may nagpatubig na tayo, pwedeng maistakan ng tubig yung ilalim niyan kasi wala siyang butas sa ilalim. At yung na-istak na tubig na yun, magkakaroon siya ng lumot na siya magiging dahilan para maging bara ng butas na maliit na yan. Kaya ang gagawin natin, dapat nakapadapa siyang ganyan. Para madidrain lahat ng tubig dyan, hindi siya magkakaroon ng lumot. Ayan, nandito tayo mga ka-agri sa may kalagitnaan. Kung saan likuan ito mga ka-agri. Dito sa lugar na to, lumiko siya. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng ganito. Ano naman ito mga ka-agri? Anong purpose nito? Para hindi siya gagalaw-galaw na ganyan. Yan, para hindi siya gagalaw-galaw na ganyan kasi pwedeng ma-disalign yung natin, yung drip natin kung saan natin siya dapat ilagay. Ayan, pag hinila natin doon sa dulo. Doon sa dulo na 'yon. Pag hinila natin doon, pwedeng umiiwas yung lugar dito. Kaya ang gagawin natin, ito mga ka-agri, itutusok natin siya rito. Ayan. Alambre lang to mga ka-agri na number 14. Pinutol-putol ko lang siya na isang dangkal tapos niliko ko yung dulo. Ayun o. Ganyan o. Hindi na siya gagalaw-galaw. Ngayon mga ka-agri, meron naman kayong mabibiling ganito. Yung meron talaga siyang lock para sa ganito. Ngayon, binibili naman kasi yon mga ka-agri kaya may gastos yon. So lahat dito sa ginagamit natin ay halos improvise lang. Bali, ano tawag dito? DIY kako pala mga ka-agri. DIY lang tayo. So eto lang ang hindi DIY pero eto DIY yung mga ginagamit natin dito. So yan lang, ganyan. Hindi na tayo bibili ng pang-lock dito para ma-fix. So madali lang namang gawan ng paraan yan. Kaya ayan lang, ganyan lang kasimple mga ka-agri. Nandito na tayo ngayon mga ka-agri sa may dulo. Ayan, ganyan. Naiayos na natin. So hindi diretso yung plat natin kaya hindi rin siya diretso yung drip tape natin. Kumbaga sinundan niya yung plat. Ang ginawa na lang natin, yung mga likuan na yan, nilagyan natin siya ng kuwan natin ng parang pang fix. Ito yung ganito. Para hindi siya gumalaw-galaw. Ngayon, at ganito na ang step natin mga ka-agri. Yan. Papakita ko sa inyo lahat mga ka-agri para
ma-introduce ko ng maayos sa inyo. Dito kasi mga ka-agri, etong butas na to, hanggang dito yung plastic. So dito, andito yung main hose ko na ilalagay. Dito sa lugar na to, sa lugar na yan. Hanggang doon, yan. Ganun. Ngayon, meron siyang bypass connector na ilalagay dito. Ngayon, ang ikuha natin, hanggang dyan yung magiging putol niya. Ganyan. Pero, lalagyan natin ng konting adjustment, pang-adjust natin kung sakaling mabitin man tayo sa may paglalagay natin. Kaya ang putol niyan, imbis na rito, yung sakto, a-adjustan natin ng konti. Huwag kayong puputol ng sakto mga ka-agri kasi mahihirapan na kayong magdugtong. Kailangan nyo na naman ng connector kapag nagdugtong kayo. Tapos, dahil tatakpan ng plastic yan, hindi pa naman natin lalagyan ng mainline, ilukot nyo lang muna siyang ganyan. Tatakpan natin siya. Ayan, tatakpan natin siya ng plastic. Ayan, ganyan. Tapos, ito yung pang fix natin. Para pagka inilatag dyan yung plastic mulch, dyan, hindi siya gagalaw-galaw. Hindi ito magagalaw. So, ayun mga ka-agri. Nilatag na rin natin tong isang linya natin. Ayan. Same process lang mga ka-agri. Kung ano yung ginawa natin dun sa isa, yun din yung ginawa natin dito sa isang ito. Ayan. Uulit-ulitin lang natin yan mga ka-agri. Paulit-ulit lang hanggang sa mayari yung buo na yan. Lahat ng row natin, lahat ng kama, lahat ng bed. So ganun, paulit-ulit lang yung gagawin natin mga ka-agri. Tapos ang gagawin na natin dito, tatakpan ng plastic mulch. Ayan. Ganyan oh, lalagyan natin siya ng plastic mulch. Ayan, hanggang dyan lang kasi yung inabot ng plastic mulch natin. Ayan. Hanggang dito lang. Ganyan lang. So sana nakuha nyo mga ka-agri, na sundan nyo yung mga sinabi ko. So ayun, gabi na mga ka-agri, kaya hindi na natin ito malalagyan ng plastic mulch. Bali didilim na rin kasi abutan na ako ng pagdilim dito pagka nalagyan ko pa ng plastic mulch. Pero ang gagawin natin mga ka-agri, ganyan, tatakpan lang natin siya. Ayan, tatakpan lang naman na ganyan mga ka-agri. Hanggang dito, tatakpan natin. Parang ganito mga ka-agri. Ayan, parang ganito siya. Tatakpan lang rin natin siya. Yung dalawang kwan na yan, dalawang drip tape, ayan oh. Ito yung isa, isang dangkal. Andito yung isa. Ayan oh. So andyan lang siya. Nakatakip na siya dyan. Parang ganito, ayan oh. So ayun, hindi natin nayari mga ka-agri. Nag-uwian na kasi gabi. Ang ipapakita ko naman sa inyo sa part 2 mga ka-agri, abangan nyo sana yung part 2 kung paano natin naman siya i-install yung mainline natin dito. So kailangan mga ka-agri ay mapanood nyo to hanggang, kung gusto nyo talaga, kung interesado kayo dito sa video na to, kailangan mapanood nyo yung kung paano ko naman i-install yung mainline natin. Kasi ito mga ka-agri, lalagyan ko lang to ng part 1 sa may title natin, sa may title ng video na to, para malaman nyo rin. Kaya mga ka-agri, dahil hindi natin nayari, itutuloy natin siya. Mag-subscribe na lang kayo mga ka-agri para yung ma-update kayo sa may mga susunod nating video, yung part 2. So bukas mga ka-agri, mayayari na natin to. Magbibigay na lang ako ng vlog na maiksing vlog bukas, pero hindi pa natin mailalagay yung mainline dito kasi medyo matagal yon mga ka-agri. So yun nga, lalagyan ko na lang ng part 1 ito. Pindutin nyo na lang mga ka-agri yung yung bell button para pagka in-upload ko na yung part 2 natin, makukuha kayo, mano-notify kaagad kayo. Kumbaga kuwang kayo, hindi kayo maliligaw na kung kailan ko na i-upload yung video na part 2. Ayan. So ganyan na siya mga ka-agri. Yan, talagang madilim na. So yun mga ka-agri, maraming salamat sa mga nag-subscribe, tapos mga nag-share at nag-like. Pagpalain sana tayong pare-parehas mga ka-agri ng mga magsasaka.